Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chinrigas Mama Sigli Channel, a faith dealer also a trader. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of November 8 hanggang November 15 for the sign of Pisces. So Pisces, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, ang spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Pisces signs ang ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawa mag-support sa aking channel. Lalong-lalo nang dinigi-skip ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Pisces? So let's see and watch this. Angel spirit, please give me information po. So, there's a 6 of Wands. So, there's a victory. Unang bagsak ng baraha na maaaring magtagumpay ka. Na maaaring may mga lakad o may mga bagay na pinaglalaban ka na maaaring magtagumpay ka. Now, at the same time, this is something, the 8 of Wands, for something, a past communication, a past moment, na magkakaroon ng changes sa development sa situations mo. Some of you guys makakatanggap ka ng tawag. No, mensahe, messages, phone call, and email. A lot of transaction coming in. Let's see. At the same time, there's the Moon card. The Moon card represents something, a revelation. Bagay na maaring may malalaman ka o may bagay na madidiscover ka. May mga bagay na matutuklasan ka dito. At the same time, there's an Ace of Swords. Now, there's something, a mental clarity, and there's a victory. So, double clarification naman, maaring magtagumpay ka, no? Maaring may bagay din dito na magliwanag sa iyong isipan, na mas magiging matalino ka when it comes from decisions. Let's see. At the same time, there's a page of swords, being curiosity. So, kailangan mas maging mabusisi ka. No? Alamin mo, tuklasin mo kung ano man yung bagay na makakatulong sa'yo. Yung mga bagay na alam mo magiging maganda takbo ng sitwasyon mo. Parang pinapakita dito, maging matalino ka, no? There's a witty, no? Sa mga gagawin mong actions, no? Alam mo dapat na magtatago o magiging maganda ang kalalabasan. Let's see. At the same time, there's a Queen of Cups, emotional intelligence, na pagdating sa emosyon, mas maging matalino ka dyan. No? Huwag ka padadala ng tensyon. Kasi may mga taong sa paligid mo na maaring magaling magdrama. O, mag-ingat ka. So, there's a 6 of Wands represented with the King of Swords. No? There's a 6 of Wands with the King of Swords. Na parang sinasabi na dito, there's a wise judgment. Na parang kailangan mas maging wise, maging matalino, putulin na makakasira sa pagtupad at pag-abot nito. Na bagay na kailangan mas matalino ka sa mga desisyon na gagawin mo. Putulin mo. No, kung may maling pattern, may maling tao or bagay na hindi nakakatulong sa cycle, tanggalin mo, dumistansya ka. So, there's an 8 of Wands, represented with the Queen of Pentacles, just being maturity. Now, maging mature ka how to manage and control your finances. Marami kang bagay na paparating, maraming bagay na darating. No, marami kang matatanggap na mensahe, hindi lahat ng mensahe o offer tinatanggap. Kailangan pag-ingatan mo at mas maging matalino ka kung paano mo i-manage to. No, kasi may mga part dito na I feel something innocence, na parang innocent ka pa sa mga bagay na to na maaaring may bagay kang madidiscover on your own. And there's a 3 of Pentacles. Now, with the Moon card, there's something, guys, for revelation or discovery. And there's a 3 of Pentacles, yun na yung sinasabi ko, no? Na kumaga marami ka pang bagay na matutuklasan sa mga tao sa paligid mo. Marami kasing klase ng ugali ng tao. No, hindi lahat ng mga tao na nakakasalumuha mo ay maganda, no? O maaring maayos sa kanilang isipan o mga plano o mga gagawin, no? Kumaga may mga tao kasi dyan na kumbaga ayaw masapawan. So, mag-ingat lang tayo sa mga taong nakakasalumuhan natin, no? So, there's the Ace of Swords, represented with the 6 of Pentacles. Magtutuloy-tuloy na about sa finances.
At maaaring mas magiging maganda talaga. No? There's something abundant. Talagang maaaring magiging matagumpay, plakado, pasabog na simula. No? I feel something new chapter. No? There's something, a new cycle. A new era coming in. And there's something, the Queen of Wands by confident. Lakasan mo loob mo. Lakasan mo ang pakiramdam mo. Alisin mo yung takot at pangamba mo. No, kumbaga kailangan mas maging matalino ka ngayon sa mga gagawin mo. Alisin yung alinlangan mo. Yung bagay na nagbibigay takot sa'yo, kailangan alisin mo yon. No, yung bagay na nakahinaan mo, palakasin mo yon. So there's the Queen of Cups. Emotion, reference with the Nine of Pentacles. Now, there's a security pagdating sa emosyon. Huwag mo papadala ka sa emosyon nila. Or huwag mong ipapahalata sa kanila na, kumbaga, nangangamba ka or either, kumbaga, nadadala ka, no? Ng kanilang mga, kumbaga, arte. Now, there's a drama alert. Parang pag-ingatan mo ang iyong sarili. Kasi the more na parang nararamdaman nila na kumbaga, mapapaikot ka nila, mas lalo silang, kumbaga, magiging eagerness, na parang magiging, kumbaga yung parang, mas lalong, gagalingan nila para makuha, no, kung ano man yung bagay na gusto nila makuha. Parang, kumbaga ititas din sa'yo dito yung pagiging, kalmado. So, let's see. What is the Six of Wands and the King of Swords? Represent with the lovers. No, connected with your love life. Ibig sabihin dito, na maaaring magtatagumpay ka, kaya kailangan putulin mo ano man yung connection mo dito with a toxic family or toxic relationship. Kasi may kaugnayan about sa pag-ibig o relasyon eh. Kung hindi ito toxic partner, toxic family to, or toxic friends. And there's a Five of Pentacles, no? Some of you nga, nakakaranas ka ng financial loss of financial crisis. So, maaaring napapalakas ang gastos mo, no? And of course, let's see what is the Moon card, because the Three of Pentacles represents with the King of Cups. Now, there's a devoted for the person. Now, I feel something ancestor, guys, na gumagabay sa'yo. May taong tumutulong sa'yo dito. May taong nagbibigay ng importansya sa'yo. Na may mga impormasyon ka na lalagap na lalaman, maaaring sa panaginip mo, na ay dinadaan. And there's the Page of Cups. No, makinig ka sa intuition ng gut feeling mo. Tulad ng sinasabi ko, there's an inner voice. Or there's something at prediction of visions, no? Dreams. Na maaaring magtutuloy-tuloy na nga, maaaring nakikita mo to. Meron kang mataas ang higher self mo, like something spiritual, na mayroon kang kakayanan eh. Na kung hindi to astral, prediction, or visions. Kaya parang meron ako nakita bigla, no? Nabasa dito sa iyo. Now, there's a Ten of Cups with a happiness. So, maging masaya ka at maging maligaya o magiging maayos ng iyong pamilya. And there's a higher fun. This is something education. So, may mga bagay dito na kailangang matutunan. Now, pagdating sa mga bagay-bagay, maging sigurista ka. No? Kasi magaling dito magdrama eh. Mag-ingat ka lang sa, kumbaga, magaling magdrama kasi parang bubuduling ka dito. Parang susubukan ng inyong karupukan. Now, let's see. What is additional messages for the outcome? This is something the Empress card. For River, no, parang sinasabi dito na kailangan alagaan mo at mahalin mo yung sarili mo. The more na minamahal mo yung sarili mo, the more na parang mas lalong mahihirapan, kumbaga, bumaklas tong tao na to. No? Kumbaga, mas pipiliin niya kung na ikaw kaysa dun sa toxic na yon. So, it's either na parang the more na nakikita niya na mahal mo yung sarili mo, the more na nakikita niya na, kumbaga, there's a difference about you. Na parang, ang laki ng pagbabago mo talaga, no? Na parang, may sense ako dito, parang, iba yung magiging tingin niya sa'yo. Ganon. Very powerful. Doon ka magiging matagumpay. And there's a Two of Swords. Now, there's something indecision. Na pagdating sa finances, nagkakaroon ka din ng mga indecisions dito. Na kapag alam mo yung parang, urong-sulong ka sa desisyon na yon, mag-ingat ka. Ibig sabihin dito, there's a pay attention. Na baka mabudol ka o maskam ka, mag-ingat ka doon. And there's a deception, so with the snakiness, no, there's a cheating lying on you. No, yung person is very devoted naman, no? May mga tao sa paligid dito na parang may hidden intention sa'yo o sa person mo. No, because at the same time, there's an everything is okay. So, ito nga yung sinasabi na parang,
kumbaga, kahit na hindi mo kaya, pinipilit mo, no, yung sarili mo. Makinig ka sa gut feeling mo na maging balance kapag dating sa sarili mo dito. No, gamitin mo yung utak kaysa sa puso. No, masyado kang, kumbaga, mabilis kang maawa, no? Either mabilis kang mabudol ng person mo, diba? And there is an Emperor, so just being mature enough and being grounded. Na pagdating sa family or sa love life, kailangan maging mature ka na. No, wag kang padadala ng tension dito. No, kasi may mga bagay dito na parang titignan ng iyong karupukan na parang nasisense ko talaga na kailangan maging mature ka pagdating sa emosyon. Now, let's see what is additional messages. There's a star card. There's a healing and recovery. Makaka-recover ka din dito sa mga pinagdadaanan mo, sa mga nararanasan mo, sa mga nararamdaman mo. Makaka-recover ka na rin from that situations, no? There's a healing and recovery. Matuto ka lang, no? Matuto ka lang with a Hierophant kung paano mo pangahawakan na naman yung bagay na meron ka. Kasi may taong magaling magdrama. No? Mayroong kagalingan na mangyayari dito pero parang susubukin ka ulit for the second or third time around. Na parang titignan kung marupok ka pa ba ulit, ganon. Mag-ingat ka lang. Let's see what is additional messages tayo. With an Angel's Prayer pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, so nandito na tayo guys, no? Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan, guys. Finances and career, love life at kalusugan. So there is the Four of Wands. May celebration coming in. Na may mga celebration ka dito mangyayari. Now there is something in the event. Maaring madagdagan ng yung business. No? Gumanda ng takbo ng yung finances. Maaring madagdagan yung branches ng yung negosyo. O maaring may trabaho ka bagong papasukin. There's a Page of Pentacles. There's a new work. O new job. O there's a new investment. No? May bagay kang bagong papasukan dito. No, kung dito investment trabaho. And there's a Eight of Cups, no? Kailangan mong iwasan or kailangan mo nang talikuran yung mga bagay na maling nagawa mo or maling nakasanayan mo from the past na kailangan mabago yung cycle. Na para hindi na paulit-ulit yung ganong sistema or eksena. And there's a Tower moment for a major changes. Now, some of you nakaranas ng bankruptcy or nakaranas ng pagkabagsak na sitwasyon na ngayon ay maaring there's a rebuilding na maaring mabuo ulit. At makapagsimula kang muli. And there's a Three of Cups. Now, there's a lot of happiness, there's a wish fulfillment, and there's something, guys, na magdadala sa inyo ng enjoyment, and there's a Strength card, no? Lakasan mo ng loob mo, the more na malakas ang loob mo, the more na magtatagumpay ka pagdating sa finances and career mo. Pagdating sa love life, there's a Two Pentacles, keep yourself balanced. Na maging balance ka pagdating sa relasyon. No, there's a Ten of Swords. No, meron talaga sumasabot tayo sa inyong relasyon. Ibig sabihin dito, no, mayroong bagay na parang hubahad lang at parang sumisira ang inyong relasyon. Na parang mahirap man mag-decide, no, pagdating sa family related with a toxic family, no, kailangan mong gawin. Kasi para sinasabot tayo para hindi kayo maging matagumpay. No, there's a Knight of Wands. No, nagtsatsaga ka lang, no, but kailangan mong magpatuloy sa ginagawa mo. Then, of course, there's a Seven of Cups. No, maraming pang pangarap or marami pang opportunities na darating sa inyong dalawang person mo. At maaaring marami pang dumating na tao sa buhay mo. And there's an Ace of Wands. So, magkakaroon ka ng bagong proyekto, plano, pagdating sa relasyon. Na magkakaroon kayo ng mga bagong plano pa ng person mo talaga dito. I feel something na parang there's a brighter idea na maaaring pumatok or mag-boom na pagdating sa inyong relasyon. And there's a Knight of Wands for slow and steady. Now, there's a slow down na parang kailangan pagdating sa relasyon, have patience. No, kailangan there's a partnership talaga. No, maging makinahon sa isa't isa, magtulungan ng proper, no, alisin yung bagay na nakakasira sa inyong relasyon. Let's see. Pagdating sa kalusugan mo, there's a Hermit card, the answer you need to see here. So, malalaman mo, ano man yung nagbibigay stress, no, nagbibigay kalungkutan sa'yo, and there's a justice will be served, no? Magkakaroon ng justice. So, kung sino man yung mga taong hindi naging mabuti sa'yo, sino man yung taong gumawa ng hindi maganda sa'yo, wag kang mag-alala. There's an hustisya. Na babalik sa kanila what they deserve. And the justice card, something balance. Na pagdating sa kalusugan mo, maging balanse ka sa mga kinakain mo. Bagay na maaaring magbigay liwanag dito na kailangan iwasan mo na ang tantanan mo na yung nakakasama sa'yo. Ikaw yung nakakaramdam eh. The more na kumakain ka nun, the more na umiinom ka nun at nag-trigger yung masamang nararamdaman mo, tantanan mo.
No, and there's a devil card. Oh my God, meron taong gumagambala at nananalbahi sa'yo. No? Meron mga nararamdaman ko dito na sumasalbahi sa iyong kalusugan. At the same time, konektado sa finances mo, kaya ka nakaranas ng something bankruptcy. No, there is a negative ako nasisense dito. And there's a Knight of Cups, no? Mag-ingat kayo sa pagtanggap ng pagkain. There's an offer. No, there's a fake apology coming in. No, mayroon taong hihingi ng tawad. No, mag-ingat kayo. At the same time, there's an Ace of Pentacles na may inggit sa inyo, na may tungkol sa pera. No, there's an eagerness. There's a something na greedy. No, parang maging aware kayo. Kasi may tao dito na parang sakim, no? Ganun sakim, the word na parang, there's a right word for sakim talaga. And there's a King of Pentacles. Maging secure ka sa sarili mo. Dahil lang nasa-sense ko dito, no? May mga properties o document, papers na maaaring pinagtatalunan kayo. I feel something na kailangan magkaroon ka ng seguridad sa sarili mo. Na pag-ingatan mo yung sarili mo dahil gusto ka nitong magastusan. No? Gusto ka nitong maubos lahat ng bagay na meron ka. Oh my God. Nasa-sense ko talaga siya. Grabe. Yung energy. No, kaya pala lumabas yung Hermit card, something that spiritual involvement. No, there's a spiritual awakening. Parang bagay na minumulat sa'yo na there's something na may related about sa black magic involved. Na there's a related and connected with kadena nagbibigay ng sumpa o kamalasan. Oh my God. So let's see. Pagdating naman tayo, no, sa Magic of Fire Messages Advices. So let's watch this. Ang ganda na ng reading, pero sa likod ng magandang reading, mayroon palang nakaugnay na nakatago na hindi pala natutuklasan o maaaring hindi mo pa natutumbok. No, parang ang ganda ng reading ko, gato ganyan, bakit ganun yung nangyari sa buhay? That's why this is your reading. Na parang, diba, parang mayroon talagang balakid. No, mayroong hadlang o harang. Diba, manggigigil ka na lang talaga. Let's see, what is the Magic of Fire Messages Advices? And there's something is summer. No, ngayon summer season, maaring masasagot na lahat ng katanungan mo. At the same time, there's the winter season. There's something seasonal. Dalawang season to ha, na maaring masagot ang iyong katanungan kung hindi summer or winter season. Sa tag-init o taglamig. No, kailangan mo ng bakasyon din dito para makapag-isip-isip ka ng maayos. For Yin and Yang Oracle card, there's something feminine. May babae. No, may babae dito. No, maaaring alam mo at kilala mo, there's a third eye. Nasi-sense mo eh. Oh my God, may kaalaman, kakayanan ka, pero hindi siya, kumbaga, hindi siya may kakayanan kang maramdaman kung may gawa ka o hindi, pero wala kang kakayanan para manggamot sa sarili mo, ganun. Or gamutin to. So, malakas lang ang pakiramdam mo. May third eye ka, there's a sixth senses, ganon. And there's a stability and flow. No, dadaloy na, magkakaroon to ng stabilidad sa buhay mo. And there's a growth. No, maaring pinapalawig nito, pinapalawak nito ang kaalaman mo, bagay na magdadala sa'yo ng pag-unlad. No, kailangan mo lang talagang tumbukin, burahin, tanggalin, ano man yung bagay na nagsisilbing balakad sa pag-unlad mo. What is the synchronicities? And there's a night vision. Di ba sabi ko kanina, maaring napapanaginipan mo itong tao na to o yung sitwasyon? No, there's a night vision. Sabi ko na eh, malakas ang radar mo or malakas ang vision of predictions mo eh. Tumbukin mo lang. There's a joy. No? There's a ligaya. Maaring inggit sa ito. Alam mo guys, I see something na parang lagi siya nakasubaybay. Atong taong gumagawa sa'yo, gumagamit siya ng elements ha. No? Elements or spirit na parang lagi nakasubaybay sa'yo. Parang, mapapansin mo yan na during midnight, no? Kumaga natutulog ka na pero parang may nakatingin sa'yo. No? May ganon. Kasi parang may nag-uutos. Ito mangkukulam na to na gumagawa sa'yo is nag-uutos siya na para subaybayan ka. Kaya alam ng mangkukulam yung galawan mo eh. No? Some of you guys, no? Kung ikaw ay may gawa ng tao or kulam, na of course, kumaga nag-astral yun, no? Nag-astral o nag-telepathy yung tao na yon, no? Gumagawa siya, kumaga may kaalaman talaga, no? Kailangan nyo ng proteksyonan nyo ang inyong tahanan, no? Kailangan proteksyonan nyo yung tahanan pambulag para hindi kayo makita o masubaybayan ng ninuman. Let's see. And there's something a sign for love, no? There's an inggit. May inggit,
May senyalis ng pag-ibig o relasyon talaga na maaaring mainggit sa inyo pagsasama ng person mo. What is Archangel Michael messages? And there's a self-respect. No, tulad na sinasabi ko kanina, diba? Sabi na Archangel Michael, respetuhin mo yung sarili mo. Masyado mo na sigurong kinakawawa o martir. Or either marupok. Gusto ko yung word na marupok, no? And there's a blessed day that hear the word of God and keep it. Na binibless daw yung mga taong naniniwala sa salita ng Diyos. Totoo yun. No? Yung mga taong pinagpapala, yun yung taong ginagawang sentro ang ating Panginoon. No, kaya yung mga taong walang pinaniniwalaan, magbalik loob kayo. No? Kailangan yung maniwala na there's something of God na nag-i-exist talaga. What is an angel's number? And there's a 0808, there's a swift action. You will enter a time of expansion, no? So begin taking step towards achievement your ultimate objective immediately. Finances will miraculously improve, and somebody has their mind set on you. Na kumaga magpapalawig to, no, ng iyong pagunlad. Sinasabi sa dito na kailangan mo talaga ng oras at panahon para marami kang oras at panahon gugugulin dito na makakapagsimula ka or maaaring mabago ng takbo ng sitwasyon na may bagay dito na biglaan lang magbabago pagdating sa finances mo. Parang biglaan there's a blessing in disguise na tulong na may magbibigay ng pera or may bibigay ng tulong, no? O maaaring biglang may papasok na opportunities, job, no, swerte, ganon. And the Mothering Moon Oracle that represent with the surprises. O, di ba? Sabi ko na nga ba, maraming pasabog eh. No, maraming bagay na maaaring magugulantang ka. Maraming bagay na maaaring magulat ka, no? And there's a shadow work represent what? Now, there's a lot of surprises talaga coming in. Yung bagay na hindi mo ina-expect. And there's a relentless craving, consume everything habit. No, so yung bagay dito na kailangan mong iwasan luho, bisyo. No, yung bagay na nakakasama sa'yo dito. Yung maling sistema rin at the same time. Clarifying for a life situation. Clarifying for a life situation. Represent guys with divine timing. So, it's all about divine timing. So, have patience, no? Habang may pasensya mo, lahat ng bagay na ito nasa tamang panahon, nasa tamang pagkakataon. No, ay binabahagi dito, be patient for something. Take time to manifest full in your life, no? Kung habang may pasensya mo, dahil may mga bagay dito na kailangan gugugol ng oras at panahon na para matupad to at may sakatuparan sa buhay mo. Diba? Kumbaga, ito yung sinasabi kanina na gugugol, no, ng maraming panahon at pagkakataon bago mo makamit ang kaginawaan. Ito na siguro yon, na dahil sa maraming taon at panahon mo na ginawa to, ito na yung bagay na harvest time. Let's see what is clarifying for a love situation. And there's a counsel compass. Seek advice to steer judgment as insightful talk. Illuminate your journey. Na makikita mo na kailangan matuto tayong tumanggap ng mga advices, messages ng ibang tao. Now, there's something a wake up call na marunong tayong makinig, no, sa mga sinasabi nila na baka there's something informative, na maaaring makakatulong yon advices na yon, no, sa paglago natin, lalo-lalo sa relasyon. Dahil hindi lahat ng bagay na lahat ng mga bagay na nangyari ay alam natin, no? May mga experiences tayo na hindi akma doon sa kaalaman natin, no? There's something unlocked knowledge na maaaring madagdag sa kaalaman mo pagdating sa buhay paghibig. Now, there's what lies beneath the future. Kasi parang sinasabi dito, hanggat hindi mo pa nararanasan, hindi ka matututo. No, what lies beneath the future. Pero, bago pa mangyari yon, sinasabi dito na kailangan mong makinig, no, sa ibang advices sa ibang tao bago dumating yung bagay na at least handa ka at hindi gaanong damage siya para sa iyo, no? Hindi ka gaanong masasaktan, may hirapan kasi parang nagkaroon ka na ng something clues or something strategize na kung paano mo papanghawakan yon. And there's a toxic. Oh my God. No, nakatago dito, may toxic traits talaga sa buhay mo na kailangang mabago. From path of the light represent what? What is a part of the light represent what? And there is an authentically or authenticity
na I-embrace my authentic self, free from the need of approval or validation. I express my true, openly, of courageously, knowing that my authenticity is a great gift through being true myself. I inspire others to do the same, no? Kumbaga gusto mong, kumbaga makita ng ibang tao, no? Yung pagiging totoo mo sa sarili mo. No, yung bagay na gusto mong ibahagi sa kanila na hindi mo kailangan ipeke yung sarili mo para maging masaya. No, kailangan na maging totoo ka sa nararamdaman mo, maging totoo ka sa sarili mo. Kung nasasaktan ka, umiyak ka, kung nahihirapan ka, humingi ka ng gabay, tulong, magpahinga ka. Kung ikaw ay nagiging masaya sa sitwasyon, no, kumbaga kailangan i-celebrate mo yan, ganon. There's a yes or no pick a card. Alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. So guys, kung bago ka sa channel ko, ang yes or no pick a card, nandito na tayo sa pinakahuling chapter. No, kung bago ka sa channel ko, ang yes or no pick a card, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. So guys, let's see. What is additional messages tayo with a yes or no pick a card? Let's watch this. Let's start with the number 1. There's a no. No, there's a no. O, no yan ha. No, the sun sets, it's time to conclude. No, may mga bagay dito na lilipas. No, parang, kumbaga, pagbubukal, parang, pagbagsak ng liwanag, parang sinasabi dito na, pagkagat ng dilim. Na bagay na maaring tanggapin mo na hindi sa lahat ng oras, kumbaga, nakikita mo, no, or maaring alam mo, or maaring kailangan magpahinga ka rin. No, parang, binabahagi sa akin dito na, may oras para magpahinga, may oras para tanggapin ang katotohanan na may darating na bukas talaga, nasisinag na para sa'yo talaga yung bagay na yon. No, parang pinabahagi sa akin dito that there's a perfect timing, pero wag mo ipilit yung isang bagay na hindi pa pwede. Number 2, there's a no. Learn from experience, always no longer works. So, ibig sabihin nito, matuto ka na sa mga pagkakamali mo, na matuto ka na sa mga pinagdaanan mo, na hindi lahat ng dati mong ginagawa ay nag-work pa. No? There's something that changes. No? May climate change nga eh. Ano pa kaya yung buhay ng tao? No? May pagbabago na kailangan din mabago. No? Ang yung system at yung nakasanayan. Number 3, there's a no. All no ha. Path are closed, not now lock out, do not enter. Huwag mo ipagpilitan, no? Kumbaga may mga bagay talaga na hindi ka rapat-dapat at may mga bagay talaga na hindi mo dapat tinutuloy. So, kailangan mo umiwas o kailangan talagang putulin yung connection doon. So, guys, this is a weekly gabay for the month of November 8 hanggang November 15 for the sign of Pisces. So, Pisces, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Then of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, ha? Lalo-lalo nang di skip ng ads away, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik umapo na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po and see you the next video. Bye-bye and babush.